Nang marinig ito, nagkaroon ng seryosong mukha si Heavenly Demon habang tinatanong si Ryu kung hindi niya nakita sa kanyang panaginip. Paano niya nalaman ang lahat ng mga numero ng lottery at alam na tataas ang Bitcoin? Tumigil si Ryu saglit. Iniisip na ito na ang tanging paraan upang kumbinsihin si Heavenly Demon at makuha siya sa kanyang panig. Pagkatapos, si Ryu, na may seryosong mukha at tono, ay nagsabi na ito ang kanyang unang pagkakataon na ibinubunyag ito sa sinuman. Kahit ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi ito alam, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian kundi ibunyag ito. Habang sinasabi ito ni Ryu, ang bodyguard at si Heavenly Demon ay nakikinig lamang na may tahimik na kuryosidad. Pagkatapos, nakaupo na parang hari. Hawak ang kanyang mga kamay na may nakakalokong ngiti. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang magliwanag ng asul at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag ng asul. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang kakayahang ruin of future at sa paggamit nito, maaari niyang makita kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nang marinig ito, ang bodyguard at si Heavenly Demon ay nagulat na nakabuka ang kanilang mga bibig. Wala silang nasabi sa loob ng ilang sandali, sinusubukang iproseso ang kanilang narinig habang si Ryu ay nakaupo lamang doon, nakangiti. Ngayon, si Heavenly Demon at ang bodyguard, matapos maunawaan ang kanilang narinig na may mga nakabukas na mata, ay nag-isip, paano ito posible? Anong uri ng paliwanag ito? Pagkatapos, si Heavenly Demon, na medyo kinakabahan, ay nagtanong kay Ryu, seryoso ka ba, Ryu? Sinasabi mo bang totoo ito? Si Ryu ay patuloy na nag-explain na may kumpiyansa. Oo, totoo ito. Bakit ako magsisinungaling tungkol sa ganitong kabaliwan? Pagkatapos, tinanong ni Heavenly Demon, ibig sabihin, nalaman ni Ryu ang winning lottery number gamit ang kanyang kakayahang future sight. Si Ryu, na ngayon ay may magalang na tono at mainit na wika ng katawan na nakabukas ang kamay, ay nag-explain, tama iyon. Ang dahilan kung bakit ko namuhunan ang 60 bilyong na panalunan sa lottery sa Bitcoin ay dahil alam kong tataas ang presyo ng Bitcoin. Nakita ko ito gamit ang aking future sight. Tanging isang bobo ang maglalagay ng 60 bilyon sa Bitcoin dahil lang sa nakita ito sa panaginip. Si Heavenly Demon ay may duda sa kanyang muka at kuryos na nagtanong kay Ryu. Kung hindi ka nagmamalabis, maaari mo bang gamitin ang iyong kakayahan ngayon at sabihin kung ano ang magiging kinabukasan ni Heavenly Demon? Ano ang mangyayari sa loob ng ilang oras, halimbawa, upang mawala ang pagdududa? Nahihirapan pa rin siyang maniwala sa sinasabi ni Ryu. Si Ryu, nang marinig ito, ay nag-isip na dahil mayroon siyang kakayahang inner thought, madali niyang masasabi kung ano ang mangyayari sa loob ng ilang minuto o oras sa pamamagitan ng pagbabasa ng isip ni Heavenly Demon. Gayunpaman, hindi niya ito gagawin dahil kung gagawin niya, magiging komplikado ang mga bagay. Patuloy na tatawagin siya ni Heavenly Demon para sa mga prediksyon at magdudulot ito ng maraming problema. Tumingin si Heavenly Demon sa bodyguard at may nakamamatay na tingin, tinanong niya ang bodyguard kung ano ang sinasabi ni Ryu. Parehong gusali, parehong hotel. Inutusan niya ang bodyguard na ipaliwanag kung ano ang sinasabi ni Ryu. Ang bodyguard ay patuloy na naguguluhan at may nerbiyos na mukha ay ipinaliwanag na 2 buwan na ang nakalipas, si Ginoong Ryu ay lumipat sa bahay sa ibaba ng palapag kung saan nakatira si Miss Arin. Nakialam si Ryu na nagsasabing pagkatapos makuha ang kanyang kakayahang future sight, ilang araw pagkatapos, lumipat siya sa bahay sa ibaba ni Arin at tinanong sila kung bakit. Nang marinig ito, medyo nagalit si Heavenly Demon at itinaas ang kanyang boses patungo sa bodyguard, tinanong kung bakit sinasabi ito ng bodyguard ngayon. Ang bodyguard ay hindi makapagsalita at nagsimula siyang magkamali. Habang masaya si Ryu na tinatangkilik ang kanyang masarap na almusal, nagsimula si Heavenly Demon na tingnan si Ryu ng bahagyang naiiba at pumasok sa malalim na pag-iisip. Sinimulan niyang ikonekta ang lahat ng mga piraso. Isinasaalang-alang na kung alam ni Ryu na ang kanyang kumpanya ay tataas sa hinaharap, maaaring lumipat siya sa parehong gusali kung saan nakatira ang bodyguard. Naisip ni Heavenly Demon na maaaring ito ay isang purong pagkakataon. At dahil lamang lumipat si Ryu sa parehong gusali ng bodyguard, hindi ito makumpirma na talagang nakikita ni Ryu ang hinaharap.
Si Ryu na may nakakalokong ngiti ay nagsabi at nang makita ang nagdududang mukha ni Heavenly Demon, tila hindi pa rin siya naniniwala na kayang makita ni Ryu ang hinaharap. Pagkatapos, nagbigay si Ryu ng isa pang malaking impormasyon na nagsasabing, "Alam ko pa ang isang bagay. Ang hotel na kinaroroonan natin ngayon, si Heavenly Demon, ikaw ang may-ari ng lugar na ito, di ba? At hindi lang ito, si Heavenly Demon ay ang panganay na anak ng Osong Company at pinapatakbo mo ang kumpanya upang makuha ang pagkilala ng iyong ama sa pamamagitan ng pagpapalago ng iyong kumpanya. Tama ba ako?" Nang marinig ito, ang mukha ng bodyguard ay parang nag-break ang mga mental na kable. Galit na galit, tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagsimulang sumigaw kay Ryu, humihingi ng paliwanag kung sino ang nasa likod niya at humihila ng mga tali. Binibigyang diin niya na tanging ang ama ng Heavenly Demon at mga malalapit na kamag-anak lamang ang nakakaalam ng impormasyong ito, at ito ay isang napakasensitibong usapin na hindi dapat malaman ng iba. Muli, nanatiling kalmado at mahinahon si Heavenly Demon, humihiling sa bodyguard na magpakatatag. Humingi ng tawad ang bodyguard kay Heavenly Demon, sinabing talagang ikinalulungkot niya, kahit na may galit pa rin sa kanyang mukha. Tahimik na umupo si Heavenly Demon, malalim ang iniisip. Pagkatapos ng ilang sandali, may seryosong ekspresyon at patuloy na kalmado, sinabi ni Heavenly Demon na tama si Ryu at lahat ng impormasyong ibinigay ni Ryu ay totoo, pero hindi pa rin ito sapat para kumbinsihin siya na kaya nitong makita ang hinaharap. Sa pamamagitan ng pagkakita sa hinaharap, maaaring nakuha ni Ryu ang impormasyong ito mula sa mga malalapit na kamag-anak, at mayroon din siyang tiyuhin na ayaw na magtagumpay si Heavenly Demon, kaya't maaaring siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Oo, sa puntong ito, pinaghihinalaan ni Heavenly Demon na si Ryu ay na-hire ng isang tao upang pumasok sa kanyang kumpanya at hadlangan ang paglago nito. Ang pagbabago sa industriya ng negosyo at kahit ang pangalan ng kumpanya ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa makatotohanang pananaw. Habang ipinaliwanag ito ni Heavenly Demon, tahimik na nakinig si Ryu. Nagpatuloy si Heavenly Demon, hindi naman sa hindi siya naniniwala na walang kasanayan na makakapagpakita ng hinaharap. Kung may nakakita sa hinaharap ng kanyang kumpanya at sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang hakbang, madali silang makakapagpalago. Bakit naman siya sasabihing hindi sa paglago ng kumpanya? Pero napakaraming kaaway ni Heavenly Demon, kaya napakahirap paniwalaan ang sinasabi ni Ryu. Pagkatapos ay nagpasalamat si Heavenly Demon kay Ryu sa pamumuhunan sa kanyang kumpanya at sinabi na dapat silang mag-usap muli sa kanilang susunod na pagpupulong dahil kailangan niyang dumalo sa isa pang pulong. Sa puntong ito, tinapos ni Heavenly Demon ang pagpupulong. Habang tumatayo siya mula sa kanyang upuan, humingi siya ng tawad kay Ryu, sinabing talagang ikinalulungkot niya na hindi siya naniwala sa sinabi ni Ryu at magkikita sila muli sa lalong madaling panahon. Ngunit bago siya makapagsalita pa, pinigilan siya ni Ryu. Sa gulat na ekspresyon, tinanong ni Heavenly Demon si Ryu kung mayroon pa siyang nais sabihin. Si Ryu, na talagang naiirita na, naisip na may isang paraan na lamang upang patunayan na kaya niyang makita ang hinaharap. Itinuro niya ang kanyang tingin kay Heavenly Demon at sinabi na hindi niya ibubulgar ang impormasyong ito dahil ito ay nagkakahalaga ng bilyon. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi sabihin ito upang patunayan na hindi siya isang scam. Ibabahagi niya kung ano ang mangyayari sa ika-4 na palapag. Mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa ika-4 na round. Nang marinig ito ni Heavenly Demon, siya ay nagulat at nagulat. Muli siyang umupo sa upuan at nanatiling tahimik ang bodyguard. Si Heavenly Demon, na nasa estado pa rin ng pagkabigla, ay nagtanong kay Ryu kung totoo ang sinasabi nito. Tumugon si Ryu ng oo. Ilang araw na ang nakalipas, nakita niya sa kanyang bisyon ang trahedyang mangyayari sa ika-4 na round. Sa may tiwala ng ngiti sa kanyang mukha, ipinaliwanag ni Ryu na ang impormasyong ito ay dapat sapat upang patunayan na kaya niyang talagang makita ang hinaharap. Hindi ibinahagi ni Heavenly Demon ang intel kay Ryu upang makuha ang tiwala nito. Nagbago ang eksena at ilang minuto na ang lumipas. Humihingi ng tawad ang bodyguard kay Heavenly Demon,
Ipinapahayag ang kanyang pagsisisi sa kanyang pag-uugali sa panahon ng pagpupulong nang siya ay naggalit at sumigaw. Humarap si Heavenly Demon sa bodyguard na may magalang na ngiti at tono at sinabi na ayos lang dahil nauunawaan niyang ginawa ito ng bodyguard dahil kay Heavenly Demon hindi dahil gusto niya, kaya ayos lang. Pagkatapos, medyo nag-aalangan, sinabi ng bodyguard kay Heavenly Demon na nais niyang magsalita kung hindi ito magagalit. Sinabi ni Heavenly Demon, huwag mag-atubiling sabihin ang anumang nais mong ipahayag. Ang bodyguard, na mukhang nag-aalala, ay nagsabi, sa totoo lang, may pagdududa pa rin ako sa taong iyon, si Ryu. Ang kakayahang makita ang hinaharap ay labis na kahanga-hanga. Kung talagang mayroon siyang kasanayan, maaari siyang mamuhay na parang hari. Kaya bakit siya pupunta at mamumuhunan ng lahat ng kanyang pera sa kumpanya ni Heavenly Demon at tutulungan sila? Si Heavenly Demon, na may kamay sa kanyang baba at nakaupo ng elegante, ay nagsabi. Sinabi ni Ryu na nais niyang lumago kasama ang kanyang kumpanya. Kaya kung ang layunin niya ay kumita ng pera, ito ay makatarungan. Muling nagsalita ang bodyguard, sinabing kahit na mayroon siyang 218 bilyong won, ito ay sapat na halaga na maaaring ipamuhay ng 10 tao na parang mga hari at hindi mauubos ang halaga. Kaya bakit siya mag-i-invest ng ganito at papasok sa gulo sa paglago ng kumpanya? Sinabi ni Heavenly Demon na maaaring hindi sapat ang halagang iyon para sa kanya. Kaya nag-invest siya upang palaguin ang kanyang pera dahil alam nating lahat kung gaano kasakim ang mga tao. Sa puntong ito, nagpa siya ang bodyguard na patunayan na mali si Ryu at sinabi, kahit na masyadong mapanganib na pagkatiwalaan si Ryu. Tumugon si Heavenly Demon na lubos siyang sumasang-ayon sa sinasabi ng bodyguard. Ngunit kung talagang kaya ni Ryu na makita ang hinaharap, kailangan nilang gawin ang lahat upang makuha siya sa kanilang panig sa anumang halaga. Habang tumatayo mula sa upuan, ipinaliwanag niya sa walang muwang na bodyguard na isipin na kung talagang kaya ni Ryu na makita ang hinaharap at kung ibibigay ni Ryu ang intel sa bawat palapag, ito ay labis na mahalaga. Pagkatapos, ang paglago ng kumpanya sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon kay Ryu sa kanilang kumpanya at ang kanilang mga buhay sa mga susunod na round ay magiging mas ligtas at mas secure. Maari nilang maiwasan ang mga panganib sa hinaharap, ngunit ang bodyguard, sa ngalan ng Diyos, ay muling nagtanong na parang isang tape recorder. Heavenly Demon. Pero hindi pa rin sila sigurado kung talagang kaya niyang makita ang hinaharap. Sa may tiwala ng ngiti, tumugon si Heavenly Demon na malalaman nila kung totoo ang sinasabi ni Ryu o hindi sa oras na pumasok sila sa ika-4 na round. Samantala, nakikita natin si Ryu na naglalakad sa kalye. Ang kanyang kamay ay nasa bulsa na para bang isang prinsipe. Ipinaliwanag ni Ryu na pagkatapos ng ika-4 na round, makukumbinsi si Heavenly Demon at ang nakakainis na bodyguard na talagang kaya niyang makita ang hinaharap. Pagkatapos ay maaari niyang manipulahin sila, kaya't nagtagumpay ang kanyang plano. Habang tinitingnan ang hotel, sinabi ni Ryu na hindi niya ibinahagi ang sobrang mahalagang impormasyon tulad ng mga side quest o anumang nakatagong impormasyon na makakapagbigay sa kanila ng mataas na ranggo. Pagkatapos, nagkaroon tayo ng flashback kung saan ipinaliwanag ni Ryu kay Heavenly Demon na sa ika-4 na round walang quest na may kinalaman sa pagpatay ng mga halimaw. Sa katunayan, walang halimaw na naroroon. Magkakaroon ng masaker sa mga manlalaro at hindi dapat maging pabaya si Heavenly Demon at ang bodyguard sa kanilang paligid. Ngayon, bumalik sa kasalukuyan habang naglalakad si Ryu, iniisip niya na dapat sapat na ito upang patunayan na talagang kaya niyang makita ang hinaharap. At pagkatapos ng ika-4 na round, magsisimula silang tratuhin si Ryu ng iba. Ipinapakita niya ang pinakamataas na paggalang sa kanya at pinoprotektahan siya dahil nakikita niya ang hinaharap. Walang sino man ang gustong magkaroon ng kaaway na may kakayahang makakita ng hinaharap, di ba? Pagkatapos, inilabas ni Ryu ang kanyang iPhone Ultra Pro Max GigaChat Edition at nagsimulang mag-text sa isang tao, sinasabing oras na upang makilala siya at simulan ang ikalawang hakbang ng plano. Pagkatapos, nagbago ang eksena at nakita natin si Juri na nagmamadali sa kalye, iniisip na kailangan niyang magmadali dahil sa ganitong takbo ay mahuhuli siya. Naka-black miniskirt siya, puting shirt,
At kayumangging coat. Medyo kinakabahan at nag-aalala pa si Yuri nang umabot siya sa zebra crossing. Nang makita ang pulang traffic light, nagsimula siyang manalangin na sana ito ay magbago sa berde dahil talagang ayaw niyang mahuli. Nagsimula siyang magtanong kung bakit tinawag siya ni Ryu ng napakabilis, na lost sa kanyang mga pangarap. Bigla, isang pulang limitadong edisyon na Lamborghini ang mabilis na huminto sa zebra crossing, sa tabi mismo ng tindahan ng kanyang ama. Nang makita ito, bumulong si Yuri. Anong problema sa kotse na ito? Ang Lamborghini ay mabilis na huminto sa zebra crossing sa tabi mismo ng tindahan ng kanyang ama.